Kamusta? Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang iba't ibang perspektibo tungkol sa globalisasyon upang mas mapalalim natin ang ating pangunawa sa kontemporaryong isyong ito. Unahin natin ang unang perspektibo na nagsasabing ang pananaw na ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ito daw ay nagmula sa pagnanasa ng tao na magkaroon ng maalwan o maayos na pamumuhay. Ayon kay Nayan Chanda, ang globalisasyon ay isang resulta ng ating pagnanasa na makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat manakop, at maging mga adventurero o manlalakbay. Ito ay tungkol sa pag-unlad at pagtuklas ng mas maraming posibilidad sa mundo. Ang pangalawang perspektibo naman ay nagmumula sa ideya na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Ayon kay Scholte, maraming uri ng globalisasyon na nangyari sa nakaraan at ang kasalukuyan, globalisasyon ay isa lamang sa siklo nito. Mahirap tukuyin ang simula nito dahil ito'y patuloy na nagbabago at nag-e-evolve. Ang pangatlong perspektibo naman ay ang globalisasyon ay nahahati sa 6 na wave o epoch, tulad ng sinasabi ni Terborn. Ayon sa kanya, may mga tiyak na panahon na may simula at wakas ang mga globalisasyon. Maaari nating tukuyin ang mga pagbabagong ito sa mga pangunahing yugto ng kasaysayan. Ang ika-4 na perspektibo naman ay nagsasaad na ang globalisasyon ay nagsimula mula sa espesipikong pangyayari sa kasaysayan. Maaaring ito'y nagsimula noong unang ginamit ang telepono noong 1956 o nang lumapag ang unang transatlantic passenger jet mula sa New York hanggang London. May mga nagsasabing nagsimula ito noong 1966 nang lumabas ang unang larawan ng daigdig mula sa isang satellite. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay nagsimula noong 2001 kasabay ng pagsabog ng Twin Towers sa New York. At sa huli, mayroong perspektibo na nagsasaad na ang globalisasyon ay penomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa panahong ito, 3 sa pangunahing pagbabago ang nangyari. Una, ang Estados Unidos ay umangat bilang isang global power. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lumitaw ang mga multinational at transnational corporations. At panghuli, nagwakas ang Cold War kasabay ng pagbagsak ng Soviet Union. Sa mga perspektibong ito, nakikita natin na ang globalisasyon ay isang malawak at mayaman na konsepto. Hindi lamang ito nagmumula sa isang perspektibo, kundi ito'y nagmumula mula sa iba't ibang pananaw, kasaysayan at konteksto. Ito'y nagpapakita na ang globalisasyon ay isang labanang patuloy na umuunlad at maaaring tukuyin mula sa maraming anggulo. Ito'y isang mahalagang bahagi ng ating mundo at dapat nating pag-aralan at unawain.